Sige, ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa buhay kasama si Abraham. Ngayon ang ating ikatlong pagkakataon, ang paglalakbay sa buhay ni Abraham, at ang subtitle para sa araw na ito ay Dakilang Tagumpay. Kaya kung ikaw, ang tekstong binabasa natin ngayon ay nagpapakita kung paano nagpatuloy sa paglalakbay si Abraham. Tandaan mo, tingnan natin, pumasok siya sa Canaan, ang Mediteraneo. Kaya pumasok siya sa Canaan mula sa hilaga ng ganito. Dumaan siya sa Shechem, at pagkatapos mula sa Shechem ay bumaba siya patimog sa pagitan ng Bethel at Ai. Kaya't nagkampo siya sa isang lugar sa pagitan nito, sa pagitan ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay nagtungo siya sa Timod. At pagkatapos ay nagkaroon ng taggutom, kaya pumunta siya hanggang sa Ehipto, na narito rin sa ibaba. At doon na may mangyayaring kakilakilabot, di ba? Ngunit ginawang pagpapala ng Diyos ang kakilakilabot na pangyayaring iyon para kay Abraham, kaya bumalik siya na may dalang maraming material na kayamanan. Kaya iyan ang pangunahing punto ng kwento sa tekstong binasa natin ngayon. Ang salitang Bethel ay nangangahulugang bahay ng Diyos. Sa Hebreyo, ang Bethel ay nangangahulugang bahay ng Diyos. Bahay ito ng Diyos, hindi ba? Tandaan, nangyari ito noong panahon ni Jacob. Hindi naman Bethel ang tawag doon, di ba? Dati itong tinatawag na Luz. Ngunit dumating si Jacob dito at nakita niyang bumukas ang langit. May hagdan na umaabot sa langit at nakatayo ang Diyos sa itaas. Kaya nagising siya mula sa panaginip na iyon at sinabi niya, "Wow, ito pala ang bahay ng Diyos, hindi ba?" Kaya tinawag niyang Bethel ang lugar na yon. Ang pangalang AI ay nangangahulugang tambak ng mga guho sa Hebreo. Hindi naman magandang pangalan, di ba? Bunto ng mga guho. Sumisimbolo ito ng pagkawasak, tama ba? Kaya't nagkampo si Abraham sa pagitan ng Bethel at Ai, sa pagitan ng bahay ng Diyos at sa pagitan ng isang bunto ng mga guho. At anong ginawa niya on? Tinawag niya ang pangalan ng Pangnoon. Kaya parang ganito ang buhay na again. Ang buhay ni Abraham ay katulad ng ating buhay. Sa ating buhay, lagi tayong tumatawid sa pagitan ng bahay ng Diyos, isang bahay ng pagpapala, at isang bunto ng mga guho. Gaya ng sabi ko nung nakaraang linggo, ang buhay natin ay sunod-sunod na mga pagpipilian, hindi ba? Ang pagpili na ating ginagawa ay nakasalalay kung pupunta tayo sa bahay ng Diyos o hindi, o ang ating buhay ay hahantong sa isang buntong ng mga guho. Para makagawa ng tamang pagpili, tulad ni Abraham, kailangan nating laging tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kailangan nating maging mga mananamba na sumasamba sa Diyos, nananalangin sa Diyos, at humihingi ng kanyang patnubay sa bawat hakbang. At kahit na ginawa niya iyon, minsan ay nakakamali rin siya. Maging si Abraham ay nakamali rin. Ang pagkakamaling nagawa niya ay nagkaroon ng tagutom sa Canaan. Kaya anong ginawa niya? Siya'y bumaba sa Ehipto. Isang pagkakamali yun. Dahil kung titingnan mo sa Genesis, Kabanata 26, mga bersikulo 4 hanggang 5 at bersikulo 12, pasensya na, mga bersikulo 1 at no, kung titingnan mo sa Genesis, Kabanatang 26, mga bersikulo 1 at 2, sinasabing nung mga araw ni Isaac, nagkaroon ng isa pang tagutom, tulad ng tagutom na nangyari nung panahon ni Abraham. At nang dumating ang taggutom, nagpakita ang Diyos kay Isaac. At anong sinabi niya sa kanya? Sinabi ng Diyos kay Isaac, huwag kang pumunta sa Ehipto. Manatili sa lupaliw. Sasamahan kita. At pagkatapos, kung babalik ka sa talata 12, dahil sumunod si Isaac at hindi siya umalis sa Canaan noong panahon ng taggutom, sinasabi nito na umani si Isaac ng 100 beses na pagpapala kahit noong panahon ng taggutom. Kaya kung tipingan yan, maaari nating isipin na hindi dapat pumunta si Abraham sa Ehipto. Dapat sana ay nanatili siya sa lupang pangako.
Nangangako ang Biblia na magkakaroon ng taggutom sa mga huling araw sa Amos 8, versikulo 11. Ngunit hindi ang uri ng taggutom na iniisik natin. Ito ay magiging isang espiritual na tagutom. Kaya anwag espiritual na taggutom, ang aklat ng ipinaliwanag ni Amos na ang mga tao ay pupunta rito at doon upang hanapin ang salita ng Diyos. Hindi nila ito mahahanap, kaya't ito ay magiging isang taggutom sa salita ng Diyos. Habang papalapit tayo sa huling sandali, ang mundo ay lalong magiging madilim, mas makasalanan, at mas tiwali. At dahil sa lahat ng sakit at pagdurusa sa mundo, ang mga tao ay maghahanap ng lugar ng kaaliwan. Tama ba? Upang marinig ang salita ng Diyos. At maghahanap sila kung saan-saan. At wala ng lugar kung saan nila matatagpuan ang salita ng Diyos. Nakakatakot talaga ang tagutom na yan na darating. Papasok ang mga tao sa mga simbahan at hindi nila maririnig ang salita ng Diyos. At sa katotohanan, pinatutunayan ko na nagsimula na ang taggutom na ito. Maaari kang maglakbay sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Magiging mahirap talaga ang hanapin ang salita ng Diyos. Kaya habang papalapit tayo sa taggutom na to, kailangan nating isipin kung paano tayo makapaghahanda para rito. At ang taong nagtuturo sa atin kung paano maghanda para dyan ay si Joseph. Sinabi rin ng Diyos kay Jose kung paano maghanda para sa taggutom sa Ehipto. Tama ba? Sinabi niya kay Jose, ipinakita niya sa kanya sa panaginip na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan at pagkatapos ay 7 taon ng taggutom. Kaya ang kailangan nating gawin ay sa loob ng 7 taon ng kasagaanan, kailangan nating mag-imbak ng pagkain na tatagal sa 7 taon ng tagutom. At ganun din sa espiritual na aspeto. Kapag kaya natin, kailangan nating basahin ang salita ng Diyos, pakinggan ang salita ng Diyos, at pag-aralan ang salita ng Diyos. Iukit ito sa ating mga puso, itago ito sa ating mga puso, upang kapag dumating ang taggutom, magkaroon tayo ng espiritual na pagkaing makakain at maibabahagi rin ito sa iba. Kaya lahat kayo ay kailangan makapagturo ng salita ng Diyos, hindi lang basta makinig. Kailangan mong maging may kakayahan sa salita ng Diyos, may kakayahan sa salitang ito upang maibahagi ito sa iba. Dahil darating ang araw na ito, sigurado. Bueno, nang dumating ang taggutom, pumunta si Abraham sa Egipto. At habang pababa siya, natakot siya. Dahil tila napakaganda ni Sarah. Kaya sinabihan niya itong magsinungaling at sabihin kapatid niya ito. Siyempre, ang balitang ito tungkol sa kagandahan ni Sarah ay nakarating sa pandinig ng paraon. Gusto niya itong kunin bilang asawa. At pagkatapos ay nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabi, alam mo, asawa ito ng isang propeta. Kaya at dahil kay Sarah, alam mo na, sinumpa ang sambahayan ng paraon. Tama ba? Kaya anong ginawa niya? Ibinalik niya siya kay Abraham kasama ang maraming material na kayamanan. Marami, alam mo na, kayamanan. Kaya't bumalik si Abraham mula sa Ehipto, isang napakayamang lalaki, at bumalik siya sa lugar na ito sa pagitan ng Bethel at Ai. Kaya ito ang gusto kong pag-usapan ngayon. Sa Ehipto, unang nakatagpo ni Abraham ang isang dayuhang kapangyarihan, ang hari ng Ehipto. Tama ba? At lumabas siyang matagumpay. Kaya ang subtitle para sa ngayon ay Dakilang Tagumpay, tama ba? Ito ay dahil pinayagan ng Diyos si Abraham ng isang malaking tagumpay noong nabubuhay pa siya. Ang buhay natin ay isang serye ng mga labanan, hindi ba? Araw-araw tayong nakikipaglaban. Sa umaga, ang hirap gumising, di ba? At isa itong labanan kapag pumapasok tayo sa trabaho o paaralan sa lahat ng dako. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos sa pagkamit ng tagumpay sa ating buhay. Ipinapakita sa atin ang buhay ni Abraham kung paano natin makakamit iyon. Nakamit ni Abraham ang dakilang panlabas na tagumpay dahil bago niya ginawa iyon, marami na siyang panloob na tagumpay.
Ito ang kailangan nating maunawaan para makapagtagumpay tayo sa labas ng mundo. Una, kailangan nating maging matagumpay sa loob ng ating mga sarili. Kaya ano ang ilan sa mga panloob na tagumpay ni Abraham? Una, nagkaroon siya ng tagumpay sa kanyang mga desisyon, sa kanyang paggawa ng desisyon. Kapag gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay, isa lamang itong maliit na labanan. Kailangan nating lumabas na panalo, di ba? Nang sabihin ng Diyos kay Abraham na lisanin ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak, agad niyang ipinasiya sa kanyang puso na susunod siya. Determinado siya. Kaya iyon ang maliit niyang panloob na tagumpay sa kanyang puso nung magpasya siyang sundin ang salita ng Diyos. Ang labanan sa atin ngayon ay laman laban sa espiritu. Tama ba? Ang mga pagnanasa ng ating laman laban sa mga pagnanasa ng ating espiritu. Kailangan nating palakasin ang ating espiritu upang tayo ay maging matagumpay sa ating paggawa ng mga desisyon. Ang pagkain para sa ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kung paanong pinapakain natin ang ating mga katawan, kailangan din nating pakainin ang ating mga espiritu ng salita ng Diyos. Kaya dahil si Abraham ay matagumpay sa kanyang mga desisyon, at sinunod niya ang salita ng Diyos at iniwan niya ang kanyang bansang sinilangan, pumunta sa kanan. Ang Diyos ay kasama niya saan man siya magpunta. Pangalawa, ang pangalawang tagumpay ni Abraham ay ang kanyang tagumpay sa pagpapasakop sa iba. Kaya't pagkatapos niyang pumunta sa Egypto, bumalik siya sa pagitan ng Bethel at Ai at siya'y naging napakayaman. Siya at si Lot ay parehong napakayaman, kaya't hindi na sila maaaring tumira ng magkasama dahil sa kanilang napakaraming alagang hayop. Kaya kinailangan nilang maghiwalay ng landas. At anong ginawa ni Abraham? Binigyan niya ng unang pagpipilian ang kanyang nakababatang pamangkin na si Lot. Sabi niya, kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung liliko ka sa kaliwa, liliko rin ako sa kanan. Sumuko si Abraham kay Lot kahit na siya ang nakatatanda, tama ba? Siya ang nakatatanda, ang nakatataas. Maari sana niyang piliin ang unang pagpipilian, ngunit hindi niya ginawa iyon. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, tama, ang ginintuang tuntunin, gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Kaya kailangan nating maging mapagparaya at magpasakop sa isa't isa. Konting sakripisyo ang kailangan para magawa ito. Mulit ito ay isang tagumpay na nais ng Diyos na makamit nating lahat. Balikan natin ang Filipos Kabanata 2. Mga bersikulo 3 at 4. Mga taga-Pilipos, Kabanata 2, mga talata 3 at 4. Okay, sinasabi sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, mga bersikulo 3 at 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkamakasarili o sa walang kabuluhang pagpapalalo, kundi dahil sa kababaan ng pag-iisip. Ituring ninyo ang isa't isa na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Huwag lamang ang sarili mong kapakanan ang isipin mo, kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Tama, ito ang salita ng Diyos. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagkamakasarili o sa walang kabuluhang kayabangan, kundi anong gagawin ninyo? Paglay ang kapakumbabaan, kaya nga nating ituring ang isa't isa na mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Ginawa yun ni Abraham. Kadalasan, hindi namin ginagawa yun. Karaniwan nating itinuturing ang ating sarili bilang pinakamahalaga at ang iba ay pangalawa lamang. Kadalasan, minamaliit natin ang mga tao. Kahit hindi natin sinasabi iyon sa panlabas, sa panloob, iyon ang iniisip natin. Pero sabi ng Diyos, gawin ang kabaliktaran. Magpakumbaba kayo at ituring ang isa't isa na higit na mahalaga. Isalang-alang din ang personal na kapakanakan ng iba. Hindi lang ang personal mong interes, kundi pati na rin ang interes ng iba. Lalo na rito sa loob ng simbahan. Kaya ngayon, kapag papasok na tayo sa fellowship, manonood ako. Sino ang unang pumila para kumuha ng pagkain? Tingnan natin kung kaya nating sumuko sa isa't isa. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Kaya't si Abraham ay nagtagumpay sa kanyang pagpapasakop sa iba.
Anak Lot, nagtagumpay si Abraham laban sa mga tukso ng material na kayamanan. Kaya kung lilipat tayo sa Genesis Kabanata 14, isang labanan ang magaganap, tama ba? 4 na hari mula sa silangan ang sumalakay at sinalakay ang 5 hari, kabilang ang Sodoma at Gomora. Binubugbog nila ang mga ito at binihag sila, at isa sa kanila ay sila, tama ba? Si Lot ay nabihag. Kaya't si Abraham, kasama ang kanyang mga lingkod, ay sumunod sa mga hari. Lumalaban siya sa kamera. Natalo niya sila. Iniligtas niya sila. At sinagip niya lahat ng mga ninakaw nilang gamit. At ibinalik na ito. At sa kanyang pagbabalik, may 2 taong sumalubong sa kanya. Sinong 2 tao? Isa sa kanila ay nagngangalang Melchizedek. Siya ang hari ng Salem at pari ng Diyos na kataas-taasan. Ang isa pang taong sumalubong sa kanya ay ang hari ng Sodoma. Ito ang hari ng Seleng. Ang Sehelem ang lumang salita para sa Jerusalem, at ang ibig sabihin nito ay kapayapaan. Tama ba? Si Melchizedek ay hari ng kapayapaan. Kaya't ang 2 taong ito ay dumating upang salubungin si Abraham. Ano ang kasama ni Melchizedek? Dumating siya na may dalang tinapay at alak at binasbasan niya si Abraham. Sinabi niya na nananalangin siya sa Diyos na pagpalain si Abraham. Ano ang dala ng hari ng Sodoma? Bueno, lahat ng ari-arian na nabawi niya mula sa 4 na haring iyon ay pag-aari ng hari ng Sodoma. Tama ba? At sinabi ng hari ng Sodoma, kunin mo lahat. Kunin mo lahat ng mga ari-arian na yan. Lahat ng mga samsam na yan. Ang kayamanan, ha? Gusto kong panatilihin mo ito dahil iniligtas mo kami. Kaya ito ang tukso. Ang dami namang kayamanan dyan, di ba? Ang Sodoma ay isang napakayaman at mabungang lungsod. Kaya ano ang gagawin ni Abraham? Sabi niya, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo mula sa iyo, maliban sa kinain ng aking mga tauhan, ha? Dahil ayaw kong sabihin naman na tao, pinayaman ako ng hari ng Sodoma. Babawihin mo ang lahat. At sa halip, tinanggap niya ang tinapay at alak at ang basbas mula kay Melchizedek. Kaya ito ay isang sangandaan kung saan kailangan niyang gumawa ng desisyong ito, tama ba? Sa simbolikong paraan, sa palagay ko, ay ipinapakita sa atin ng 2 lalaking ito ang ating pagpili sa pagitan ng puno ng buhay at ng puno ng kaalaman, ng mabuti at masama. Tulad ni na Adan at Eva, kinailangan din nilang gumawa ng ganitong pagpili. Kukunin ko ba ang mga espiritual na pagpapala ng Diyos o pera, kayamanan ang kukunin ko? Alin kayang magiging pipiliin ko? Mali ang pinili ni na Adan at Eva, hindi ba? Mulit pinili ni Abraham ang tamang dang. Tinanggap niya ang basbas at ang tinapay at alak na ibinigay sa kanya ni Melchizedek. Siyempre, ang tinapay at alak na ito ay naglalarawan sa tinapay at alak na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan, hindi ba? At ito rin ay naglalarawan ng tinapay at alak na ating iniinom sa panahon ng komunyon dito sa simbahan. Ito ay mga pagpapala ng Diyos sa atin, ang mga espiritual na pagpapala. Kaya upang magtagumpay laban sa mga tukso ng material na kayamanan, kailangan nating manabik sa mga espiritual na pagpapala ng higit pa sa mga material na pagpapala. Kailangan nating ituon ang ating mga isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibaba. Iyan ang magbibigay daan sa atin upang makagawa ng tamang pagpili, at kapag pinili natin ang tamang bagay, kasunod nito ang mga material na pagpapala. Hindi namin ito kinukuha. Ibinibigay ito sa atin ng Diyos. Yan ang uri ng mga pagpapala na gusto nating matanggap. At sinasabi sa Kawikaan 10:22, kapag pinagpapala tayo ng Diyos ng mga material na pagpapala, hindi ito kaakibat ng kalungkutan. Walang kalungkutan kasama ng perang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero kung lalabas tayo para agawin ito sa mga tao, kung gayon, may kaakibat itong kalungkutan at problema. Pagkatapos ay hindi ka makatulog sa gabi. May mga problema, di ba? Marami kang perang pumapasok,
pero mas marami kang perang inilalabas. Bakit ganon? Ito ay dahil hindi ito isang biyaya mula sa Diyos. Kaya kapag natuto tayong pumili ng mga espiritual na pagpapala kaysa sa mga material na pagpapala, doon natin makakamit ang pareho. Iyan ang uri ng pagpapala na gusto nating matanggap. At pagkatapos, pang-apat, si Abraham ay nagtagumpay sa kanyang pagsunod. Nagtagumpay siya sa kanyang pagsunod. At anong pagsunod ang pinag-uusapan natin? Siyempre, ang pagsunod kung saan inialay niya ang kanyang anak na si Isaac bilang handog na susunugin, hindi ba? Si Isaac ang huling pag-ibig ni Abraham. Siya ang pinakadakilang pag-ibig niya sa buong buhay niya dahil siya ang anak na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay 100 taong gulang. At para magawa ito ni Abraham, ano ang kailangan niyang gawin? Andaan, sinabi ng Diyos kay Abraham, tingnan mo, dalhin mo ang anak mo sa isang bundok doon sa Moria. Gusto kong hiwain mo siya at ialay pinang handog na susunugin. At inabot siya ng 3 araw bago makarating doon. Kaya't ito ay isang 3 araw na paglalakbay. Isipin mong sumama ka sa anak mo para patayin siya at kailangan mo pang madlakad ng 3 araw. Isipin mo na lang kung ano ang tumatakbo sa isip niya sa loob ng 3 araw na iyon. Kaya ang 3 araw na paglalakbay na iyon para kay Abraham ang panahon kung saan kinailangan niyang mamatay para sa kanyang sarili. Kinailangan munang mamatay si Abraham upang magawa ito dahil ang utos ng Diyos ay sumasalungat sa bawat tradisyonal na pamantayan. Labag ito sa sentido komon, salungat ito sa lahat ng moralidad at etika, salungat ito maging sa mga batas ng bansa. Patayin mo ang anak mo, legal ba yun? Siyempre hindi, di ba? Kaya sumalungat ito sa lahat. Ang tamang gawin ay ang pagsang-ayon ng mga tao. Wala namang sensaya, di ba? Pero ginawa iyon ni Abraham, kaya nga siya tinawag na ama ng pananampalataya. At upang magawa ito, kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. Kailangan nating alisin ang ating mga iniisip. Kailangan nating isang tabi ang ating mga makalamang pag-iisip at mga pagnanasa. At magtiwala lamang sa salita ng Diyos. Sasabihin ng mga tao, baliw ka kung gagawin mo ito, di ba? Kaya kung titingnan mo sa mga taga-Roma Kabanata 7, mga versikulo 21 hanggang 24, sinabi ni Pablo, sa aking puso, nais kong sundin ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking laman, nais kong sumalungat doon. Kaya kahit gusto kong gawin ang gawain ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, hindi ko ito ginagawa dahil ang katawan ng kamatayan ay nagpupumigla sa akin. Kaya tinatawag niya ang laman na katawan ang kamatayan. Bakit ganun? Sapagkat ang dahilan nito ay isang gawaing makasalanan. At ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. Tama? Kaya ang ating katawan ng kasalanan ay tinatawag na katawan ng kamatayan. Tama ba? Ang katawang ito ay nabubuhay sa kamatayan ngayon. Ngunit ang ating puso, ang ating kaluluha ay buhay kay Kristo. Tama ba? Kaya naman ang laban ng ito ay palaging nangyayari. Muli kapag ang ating kaluluwa, kapag ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nagtagumpay sa katawang ito ng kasalanan, tulad ng ginawa ni Abraham at nagawang sundin ng salita ng Diyos, ano yun? Iyan ay ipag-aalis ng katawan ng kamatayan, tama ba? Sa madaling salita, ito ay parang espiritual na muling pagkabuhay. Dinadaig natin ang ating katawang kamatayan. Tayo ay muling nabubuhay kay Kristo. Kaya yun ang kailangang mangyari na yun. Kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. At ginagamit namin ang mga salitang mamatay dahil ganun kahirap. Ang hirap naman nin upang malampasan ang katawang ito ng kamatayan. Pero nabuhay na mag-uli si Jesus sa 3 araw, hindi ba? At ginawa niya yon para patunayan sa atin na sa tulong ng Diyos, posible ito. Yun ang pangako niya. Kung paanong binuhay ko si Jesus mula sa mga patay,
kaya ko ring tulungan kang malampasan ang iyong katawan ng kamatayan, upang tayo mamuhay ng ayon sa kanyang salita at mamuhay ng ayon sa kanyang buhay. Iyan ang pangako ng Diyos sa atin, at iyan ang itinuturo sa atin ng buhay ni Abraham, na posible ito. Hindi ito madali at hindi rin naman ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Ngunit kung mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya, magagawa natin yan. Kaya dahil nagawa ni Abraham na magkaroon ng mga panloob na tagumpay na ito sa kanyang puso, nagawa rin niyang magkaroon ng mga panlabas na tagumpay. Laban sa paraon ng Ehipto, laban sa 4 na hari ng silangan, laban sa lahat ng iba pang mga tao tulad ni Abimelech, ang hari ng Gerar. Marami siyang tagumpay sa buhay niya. Kaya kung gusto mong magkaroon ng tagumpay sa buhay mo, sa ating buhay, una, kailangan nating magkaroon ng panloob na tagumpay sa loob ng ating mga sarili. Kailangan mauna yon. Kung hindi nating malalampasan ang ating mga sarili, wala tayong mapapala. Kaya bilang konklusyon, sinasabi sa atin ng Biblia na ang tagumpay ay ang ating pananampalataya. Tama ba? Ang ating panloob na tagumpay ay nagmumula sa ating mga paa. Kaya't ating balikan ang 1 Juan, Kabanata 5, mga bersikulo 4 at 5. Basahin nating lahat ito ng sama-sama. 1 Juan, Kabanatang 5, mga bersikulo. 4 at 5. Kaya sinasabi sa 1 Juan, Kabanatang 5, bersikulo 4 at 5, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang tagumpay na dumaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang siyang magtatagumpay sa sanlibutan? Ngunit ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen, di ba? Ito ang ating tagumpay. Ang tanging paraan para madaig natin ang mundong ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tama ba? Ito ang pananampalataya na magbibigay daan sa atin upang mapagtagumpayan ang ating mga sarili at ang mundong ito. At saka, tingnan natin ang pahayag, Kabanata 12, talata 11. Ahayag, ang huling aklat ng Biblia, Kabanata 12, versikulo 11. Saan nagmumula ang tagumpay? Bueno, siyempre, nagmumula ito sa Diyos at sa pananampalataya kay Kristo, ngunit gayon din sa ating mga sarili. Kapag hindi natin mahal ang ating buhay, kahit hanggang sa punto ng kamatayan, doon tayo maaaring magtagumpay. Kaya sinasabi sa pahayag, Kabanata 12, bersikulo 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila minahal ang kanilang buhay kahit na naharap sa kamatayan. Paano tayo magtatagumpay sa mundong ito kung hindi natin kayang mahalin ang ating mga sarili? Kahit na nahaharap tayo sa kamatayan, nagawa pa rin nila handang isugal ang kanilang buhay para sa salita at kalooban ng Diyos. Doon sila napagupay. Kaya kahit na nag-aaway kayo, lagi na lang ba mananalo ang mas malakas na lalaki? Sinong mananalo sa labaman? Ito yung taong handang isugal ang lahat. Kung handa kang isugal ang buhay mo at lumaban hanggang kamatayan, ang taong iyon ang mananalo. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kalaban mo. Kaya kailangan nating magawa iyon para sa kalooban ng Diyos. Ganito, maaring dumating ang tagumpay. At panghuli, ang tagumpay ay dumarating siyempre sa tulong ng Diyos. Sinasabi sa Kawikaan 21:31, ang tagumpay ay sa Panginoon. Sinasabi sa 1 Samuel 17:47, ang labanan ay sa Diyos. Ang lahat ng laban ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin ito nasa sa akin. Ang labanan ay sa Diyos. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos, di ba? Ngayon, ating mababasa sa tumutugong pagbasa, nasaan ang ating tulong? Ang Diyos ang ating saklolo sa panahon ng kabagabagaan. Kaya gusto kong magbasa tayo. Ang huli, Isayas, Kabanata 41, mga talata 8 hanggang 10. Nasa lumang tipan yon. Isayas, Kabanata 41, mga talata 8 hanggang 10.
Sabi sa Isaias 41:8-10, "Ngunit ikaw, Israel, aking lingkod, Jacob, aking pinili, binhi ni Abraham na kaibigan ko. Ikaw na kinuha ko sa dulo ng lupa at tinawag mula sa malalayong bahagi nito. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi kita itinakwer. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang magalala, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Sigurado akong tutulungan kita. Tunay ngang aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran." Amen, di ba? Para kanino ang pangakong nito? Nangangako ito para sa mga inapo ni Abraham, dahil si Abraham ay kaibigan ng Diyos ayon sa nakasaad. Ikaw, anak ni Abraham, aking kaibigan. Parang sabihin nating may matalik kang kaibigan na minahal mo ng husto at wala na ang kaibigang iyon ngayon. Sobrang namimiss mo siya, tapos makikita mo ang anak nila, na kamukha niya, kausap at kikilos na kamukha niya. Ang ganda naman siguro niyan, di ba? Para makita ang anak ng kaibigan, di ba? Gugustuhin mong gumawa ng isang bagay para sa batang iyon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaibigan ko si Abraham. Kaya dahil mga anak ko kayo ni Abraham, tutulungan ko kayo, hindi ba? Yan ang salita ng Diyos dito mismo sa atin. Sa totoo lang, napaka-espesyal nito. Sa Hebreo Kabanata 2, versikulo 16, ganito ang sinasabi. Talagang ikinagulat ko ang talatang ito. Sinasabi nito na hindi man lang tinutulungan ng Diyos sa mga anghel. Sinasabi sa Hebreo 2:16, sapagkat katotohanang hindi ang mga anghel ang tinutulungan niya, kundi ang mga lahi ni Abraham ang tinutulungan niya. Kamanga-mangha ito, hindi anghel ang tinutulungan ng Diyos, kundi ang mga inapo ni Abraham. Kaya dapat tayong maging inapo ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya tulad ni Abraham. Kailangan nating magkaroon ng panloob na tagumpay tulad ni Abraham upang kung makatatanggap tayo ng tulong ng Diyos sa buhay, kung gayon ay malalampasan natin ang mundong ito. Kaya't dalangin ko na sana'y matanggap natin ngayon ang biyaya upang magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Abraham at naway tulungan tayo ng Diyos saan man tayo magpunta at anuman ang ating gawin upang tayo ay maging matagumpay sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Diyos, tulungan mo kaming maging tunay na mga anak po ni Abraham upang tulungan mo kami saan man kami magpunta, upang ang iyong matuwid na kanang kamay ay alalayan kami, upang palakasin mo kami, upang akayin mo kami sa tagumpay sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Diyos Ama, tulungan mo kaming magtagumpay laban sa kasalanan at masasamang bagay sa mundong ito. Tulungan mo kaming magtagumpay laban sa mga tuksong nakapaligid sa amin, sa aming mga puso. Diyos, dalangin ko po na tulungan mo kaming makagawa ng mga tamang pagpili tulad ng ginawa ni Abraham, upang tunay naming masunod ang iyong salita sa bawat hakbang. Salamat po sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos ng buong puso.